Dito sa dilim, nilabas mo ang sakit. Mga kwentong pilit mong kinikimkim. Hindi ka nag-isa, may makikinig sa'yo. Sa bawat luha mo, may kwento kang totoo. Iyak mo lang, huwag mong pigilan. Sa puso mong sugatan, sa bawat confession mo, may paghilom na darating din balang araw. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang panibagong kwento na naman ng pagtitiwala, pagmamahal, at matinding pagtataksil ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Ang sakit na dulot ng isang kaaway ay madaling tanggapin. Pero ang saksak mula sa isang kaibigan ay may lason na kayang pumatay sa ating pagkatao. Paalala lang mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala lang mga ka-confess. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Katrina. Sariwang-sariwa pa sa aking alaala noong unang beses akong tumapak sa modernong gusali ng isang tanyag na kumpanya sa gitna ng lungsod ng Iloilo. Baguhan pa lamang ako noon sa larangan ng arkitektura at ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang aking mga dokumento. Sa gitna ng aking matinding kaba, habang naghihintay sa lobby, isang malambing na tinig ang bumasag sa aking katahimikan. Si Fiona, ang senior designer na may angking ganda at nakakahalinang nangiti, ang lumapit sa akin upang iabot ang isang mainit na tasa ng kape. Siya ang unang nagparamdam sa akin na may kakampi ako sa bawat pagsubok. Mabilis na lumalim ang aming samahan dahil madalas kaming mapagsama sa mga malalaking proyekto ng kumpanya, partikular na sa mga dambuhalang hotel resort sa Guimaras. Si Fiona ang naging gabay ko sa lahat ng bagay, mula sa pag-unawa sa ugali ng aming mga kliyente hanggang sa mga teknik sa disenyo. Sa bawat gabing inaabot kami ng madaling araw sa opisina para tapusin ang mga blueprint, unti-unti kong binuksan ang aking puso sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang aking mga pangarap na makapagpatayo ng sariling kumpanya, ang aking mga kahinaan, at maging ang mga personal kong sikreto sa buhay. Hindi nagtagal. Pumasok sa eksena ang aming bagong project manager na si Harland, isang lalaking nagtataglay ng misteryosong karisma na nagmula pa sa sangay namin sa Davao. Si Harland ang uri ng lalaki na kayang magpatibok ng puso ng sinumang babae sa isang sulyap lamang dahil sa kanyang talino at kakisigan. Sa tuwing nagkakaroon ng mga pagpupulong, napapansin ko ang madalas na pagtitig niya sa akin, bagay na labis kong ikinamangha at ikinahiya. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit, inanyayahan niya akong lumabas para kumain. Isang imbitasyon na naging simula ng isang mainit at seryosong relasyon. Noong una ay sinubukan kong ilihim kay Fiona ang namumuong pagtitinginan namin ni Harland dahil ayaw kong magkaroon ng issue sa aming trabaho. Subalit, dahil sa sobrang kaligayahan na aking nararamdaman, hindi ko napigilang ipagtapat sa kanya ang bawat detalye ng aming mga romantikong gabi sa tabing dagat. Ikinuwento ko kung paano ako hinalikan ni Harland sa ilalim ng buwan at kung paano naging ligaya ang aming mga sandali. Nakita ko ang panandaliang pagbabago sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong napalitan ng isang nangiti na inakala kong tanda ng kanyang tunay na kagalakan para sa akin.
Dahil sa labis na tiwala, ipinakita ko rin kay Fiona ang aking mga personal na sketch at plano para sa susunod na malaking bidding ng kumpanya. Iyon ang aking pinakapinagmamamalaking gawa, isang modernong sining na hango sa kulturang Pilipino na alam kong mag-aangat sa aking karera. Pinuri niya ang aking gawa at sinabing tiyak na hahangaan ito ng aming vice-presidente na si Christoph. Sa bawat tapik niya sa aking balikat, naramdaman ko ang labis na pasasalamat dahil meron akong isang tapat na kaibigan. Hindi ko alam na ang bawat papuri ay may kalakip na palihim na inggit at galit. Habang lumalalim ang relasyon namin ni Harland, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo sa akin ng aming mga katrabaho tulad ni Lando at Mona Lisa. Si Lando na dating laging masayang bumabati sa akin sa umaga ay biglang naging malamig at formal tuwing kami ay magkakausap. Si Mona Lisa naman, na laging kasama namin sa tanghalian, ay nagsimulang umiwas at magparinig ng mga salitang may kinalaman sa paggamit ng katawan para umangat sa posisyon. Labis akong naguluhan sa takbo ng mga pangyayari, ngunit binaliwala ko ito dahil alam kong malinis ang aking konsensya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa opisina ni Christoph, narinig kong binabanggit ang aking pangalan sa loob ng silid ng mga designer. Nang sumilip ako ng bahagya, nakita ko si Fiona na masinsinang kausap ang ilang kasamahan. Kasama na ang baguhang si Imelda. Sinasabi niya sa kanila na kaya lamang daw ako nakakakuha ng mga magagandang proyekto ay dahil ginagamit ko ang aking ganda kay Harland. Nakatayo ako roon habang unti-unting nadudurog ang aking puso sa mga naririnig. Ngunit pilit ko pa rin kinumbinsi ang sarili na baka nagkakamali lang ako ng dinig. Nang gabi ring iyon, nagkita kami ni Harland sa isang pribadong silid sa isang hotel upang magpahinga at takasan ng stress sa trabaho. Sa gitna ng aming mainit na pagmamahalan at mga bulong ng pagsinta, naramdaman ko ang kapanatagan sa kanyang mga bisig na tila ba walang anumang bagyo sa labas. Ngunit habang nakahiga kami at pinapanood ang mga ilaw ng lungsod, binanggit niya na may mga kumakalat na tsismis laban sa akin sa pamamahala. Siniguro ko sa kanya na tapat ako sa aking trabaho at sa kanya nang hindi na nalalamang ang pinagmumulan ng apoy ay ang mismong taong pinakamalapit sa akin. Dumating ang araw ng pinakahihintay na presentasyon para sa pinakamalaking proyekto ng taon, kung saan nakasalalay ang promosyon na matagal ko nang inaasam. Masaya kong inihanda ang aking mga slides at ang mga blueprint na ilang buwan kong pinagpuyatan kasama ang aking koponan. Nang pumasok ako sa boardroom, nakita kong nakaupo na roon sina Christoph, Harland at ang buong lupo ng mga direktor ng kumpanya. Ngunit ang labis na nagpatigil sa aking mundo ay nang makita ko ang presentasyon ni Fiona na kasalukuyang ipinapakita sa malaking screen. Ang bawat linya, bawat konsepto at bawat sining ay eksaktong kopya ng aking sariling mga disenyo. Napatulala ako sa aking kinatatayuan habang buong husay na ipinapaliwanag ni Fiona ang konsepto na tila ba ito ay nagmula sa kanyang sariling talino. Tumingin ako kay Harland upang humingi ng tulong, ngunit nakita ko ang pagkabigo at kalituhan sa kanyang mga mata na lalong nagpabigat sa aking nararamdaman. Nang matapos ang presentasyon, lakas loob kong itinaas ang aking kamay upang ipaglaban ang aking karapatan at sabihing akin ang disenyong iyon. Ngunit bago pa ako makapagsalita ng lubusan, tumayo si Fiona at naglabas ng mga dokumentong may mas maagang petsa kaysa sa aking mga file. Humarap sa akin si Christoph na may mabigat na tono ng boses at sinabing hindi nila pinahihintulutan ang pangungopya sa loob ng kumpanya. Sinubukan kong ipaliwanag na ipinakita ko ang mga disenyong yon kay Fiona ilang linggo na ang nakalipas sa aming apartment sa Iloilo. Ngunit biglang sumabat si Imelda at sinabing saksi siya na matagal nang ginagawa ni Fiona ang konseptong iyon sa kanyang sariling tahanan. Ramdam ko ang pagbagsak ng aking luha
habang ang lahat ng mata sa loob ng silid ay nakatingin sa akin ng may panghuhusga at pagkaawa. Matapos ang madugong pulong na yon, hinarap ko si Fiona sa dulo ng pasilyo kung saan walang ibang taong makakarinig sa amin. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa sa akin ang ganoong kababaitang bagay pagkatapos ng lahat ng itinalagang pagkakaibigan. Tumingin siya sa akin ng may malamig at mapang-asar na ngiti, isang mukha na hinding-hindi ko akalaing makikita ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na sa mundong ito, walang tunay na kaibigan at ang lahat ay kompetisyon para sa kapangyarihan at pera. Dagdag pa niya, nararapat lang sa akin yon dahil inagaw ko raw sa kanya ang pansin ni Harland. Lalong naging malala ang sitwasyon nang ipatawag ako ni Harland sa kanyang opisina upang pag-usapan ang nangyaring iskandalo sa boardroom. Akala ko ay yayakapin niya ako at sasabihing naniniwala siya sa aking kakayahan, ngunit iba ang aking dinatnan. Sinabi niya na naiipit din siya sa sitwasyon dahil ang pamamahala ay humihingi ng kaukulang parusa para sa aking di umano'y pangungopya. Sa galit at sakit na aking nararamdaman, nagtalo kami ng matindi na humantong sa pagkabitak ng aming relasyon na binuo namin sa tamis ng mga pangako. Umuwi ako sa aming bahay na luhaan at halos hindi makakain dahil sa bigat ng dinadalang kahihiyan at kabiguan. Tinawagan ko ang aking malapit na kaibigan na si Mona Lisa upang humingi ng payo at kahit kaunting lakas ng loob sa madilim na yugtong ito. Doon ko nalaman mula sa kanya na matagal na palang ikinakalat ni Fiona ang mga kwento tungkol sa aming personal na buhay. Sinabi raw ni Fiona na ginagamit ko lang ang aking katawan upang makuha ang mga pirma ng kliyente at upang mapagtakpan ang aking kawalan ng tunay na talento. Hindi ko lubos maisip kung paano nagawang baluktutin ng isang tao ang lahat ng mga kahinaan na ipinagkatiwala ko sa kanya sa mga oras ng aming kwentuhan. Ang mga gabi kung saan umiiyak ako dahil sa takot sa hinaharap ay ginamit niya upang ipakita sa lahat na ako ay mahina at walang kakayahan. Kahit si Lando na dating nagtitiwala sa akin ay naniwala sa mga pekeng screenshot ng pag-uusap na ginawa ni Fiona gamit ang isang pekeng account. Ang bawat sulok ng opisina ay naging isang impyerno para sa akin, kung saan ang bawat bulong ay tila mga taga-usig. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ako pwedeng sumuko na lamang at hayaang makuha ni Fiona ang lahat ng aking pinaghirapan. Nagpasya akong maglakbay patungo sa aming sangay sa Bacolod upang doon muna mag-isip at maghanap ng mga ebidensya na magpapatunay ng aking katotohanan. Habang nasa biyahe, naalala ko ang isang lumang flash drive kung saan nakatago ang mga unang draft ng aking disenyo na may kasamang video recording ng aking paggawa. Doon nag-umpisang muling mabuhay ang pag-asa sa aking puso na kaya ko pang bawiin ang aking dangal at sirain ang kanyang maskara. Pagbalik ko mula sa Bacolod, agad akong humingi ng isang pribadong pagpupulong kay Christoph na hindi nalalaman ni Fiona o ng sino man sa departamento. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng digital forensics ng aking mga file kasama ang mga orihinal na metadata na nagpapatunay na ako ang lumikha ng konsepto taon pa ang nakararaan. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ng aming vice-presidente mula sa pagdududa patungo sa matinding pagkagulat at galit sa panlolokong naganap. Siniguro niya sa akin na magkakaroon ng hustisya at isang formal na pagdinig ang gaganapin sa susunod na araw upang ayusin ang lahat. Kinabukasan, pumasok si Fiona sa boardroom na may mataas na gora. Kampante na siya ang hihiranging bagong pinuno ng disenyo ng kumpanya. Ngunit nagbago ang lahat ng iutos ni Christoph na i-play ang video at ang mga ebidensya ng aking pagmamay-ari sa harap ng lahat ng mga direktor. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Fiona habang ang kanyang mga kasinungalingan ay isa-isang nahuhubaran sa harap ng madla. Si Imelda, na natatakot na madamay sa gulo, ay biglang tumayo at umamin na binayaran lamang siya ni Fiona
para magsinungaling laban sa akin. Humarap si Christoph kay Fiona at opisyal na idineklara ang kanyang pagkakasibak sa kumpanya dahil sa matinding paglabag sa etika at pagnanakaw ng intelektual na pag-aari. Kasabay nito, formal akong itinalaga bilang bagong head of design para sa malaking proyekto sa Guimaras na aking pinangarap. Tumingin sa akin si Fiona ng may galit. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang takot, kundi habag para sa isang taong nilamon ng inggit. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng gusali, naramdaman ko ang pagkaalis ng isang napakabigat na tanso sa aking dibdib. Matapos ang pagpupulong, lumapit sa akin si Harland na may dalang mga bulaklak at humingi ng tawad sa hindi niya pagtayo sa aking tabi noong una. Batid ko ang katapatan sa kanyang mga mata at kahit masakit ang nangyari, pinatawad ko siya, ngunit nagpasya akong tapusin na ang aming relasyon. Naisip ko na sa isang relasyon, ang tiwala ay dapat nabuo kahit sa gitna ng pinakamalaking unos at hindi pagdududa ang unang reaksyon. Nagpaalam ako sa kanya nang may ngiti. Baon ang mga alaala ng tamis ng aming pagmamahalan na ngayon ay bahagi na lamang ng aking nakaraan. Sina Lando at Mona Lisa naman ay lumapit din sa akin upang humingi ng paumanhin sa kanilang mga maling hinala at pag-iwas noong mga nakaraang buwan. Tinanggap ko ang kanilang mga paumanhin dahil alam kong biktima rin sila ng manipulasyon ng isang mahusay na sinungaling tulad ni Fiona. Ang kapaligiran sa opisina ay muling naging masigla at puno ng inspirasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matalino at maingat na ako sa aking mga pakikitungo. Natututunan ko na ang tunay na profesionalismo ay nangangailangan ng malinaw na hangganan sa pagitan ng trabaho at ng ating personal na buhay. Ilang buwan matapos ang insidente, matagumpay naming nailunsad ang resort sa Guimaras na umani ng papuri mula sa iba't ibang dako ng bansa. Sa gabi ng selebrasyon, habang nakatayo ako sa balkonahe at pinagmamasdan ang kagandahan ng dagat, naalala ko ang lahat ng aking pinagdaanan. Ang sakit ng pagtataksil ng isang itinuring na kapatid ay naging isang matinding aral na nagpatatag sa aking pagkatao at nagbigay ng bagong direksyon. Hindi ko na kailanman hahayaan na ang tiwala ko ay maging sandata ng iba upang ako ay pabagsakin at sirain. Nabalitaan ko na lamang mula sa ilang mga dating katrabaho na lumipat si Fiona sa isang maliit na kumpanya sa malalayong bahagi ng Mindanao. Doon ay nahihirapan din siyang makakuha ng tiwala dahil sa masamang record na iniwan niya sa aming kumpanya sa Iloilo. Ang buhay nga naman ay may sariling paraan ng pagbabalik ng mga gawa ng tao, mabuti man ito o masama sa kapwa. Sa bawat blueprint na aking ginagawa ngayon, palagi kong naaalala na ang pinakamagandang disenyo ay ang buhay na itinayo sa katotohanan. Ngayon, masaya kong pinamumunuan ang aking sariling koponan na may pagmamahal, respeto at tapat na komunikasyon sa bawat isa. Ang aking kwento ay isang paalala sa lahat na hindi lahat ng nakangiti sa harap mo ay tunay mong kaibigan sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa bilis ng pag-akyat sa posisyon, kundi sa dangal na pinanghahawakan mo sa bawat hakbang. At dito nagtatapos ang aking liham, nagpapasalamat na nahanap ko ang aking lakas sa gitna ng matinding pagtataksil ng isang kaopisina. At yan ang kwento ni Katrina, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat.
At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess. Mga pangarap na nawi sa luha, mga pusong nasaktan at napagod na. Pero kahit gaano ka man nadapa, may dahilan pa rin para bumangon pa. At kung sa tingin mo'y wala nang natira, At ang mundo'y parang laban sa'yo na, tandaan mo sa bawat kwento mo, may lakas kang di mo pa nakikita. Dito sa dilim, isigaw mo ang sakit, mga kwentong ayaw mong maalala ulit. Hindi ka nag-iisa, narito kami. Sa bawat kwento mo, may pag-asa sa huli. Huwag mong pigilan sa puso mong sugatan. Sa bawat confession mo, unti-unti kang gagaling at muling lalaban.